So ayan mga kadagat, welcome back po sa aking channel. So for today's video mga kadagat ay syempre mamamana po ulit tayo mamayang gabi. So sana po ay samahan nyo ako dahil solo dive tayo mamaya, lalo na po na may papalapit na bagyo. Baka sakali pong lalakas yung bagyo ay mas mabuti na yung may handa tayong pang-ulam. So ayan mga kadagat, so ano pang hinihintay natin? Sabi pa nga nila, wala nang intro. Let's go! At ayan, kumusta po kayong lahat mga kadagat at welcome back po muli sa ating panibagong adventure sa pamamana. So ayan, mabuti na lang at hindi pa masyadong malalaki yung alon dahil alam nyo naman may papalapit na bagyo, kaya salamat sa Panginoon at binigyan niya pa tayo ng pagkakataong mamana. Syempre para may libreng pang ulam. At eto na nga ang isda na una nating mapapana. Asa na yun? Dito ko lang yung nakita eh. Ay, ayun oh, nasa ilalim ng bato. Patay kang isda ka. Ayan, isang klase ng banggisan kung tawagin sa amin yan mga kadagat. Or mas kilalang surahan kung tawagin naman sa iba. Pero hindi to surahan ha. So pinsan niya lang yan mga kadagat. Ayun oh, nakikita nyo wala siyang sungay sa kanyang uluhan. Tapos eto pa, at eto madalas ang pagkakamali ng mga isda mga kadagat dahil nagtatago nga sila pero nakikita yung buntot. Ayun oh, nakikita nyo ba siya? Patay kang isda ka. Oh, ayun oh, medyo malapad na rin yan. Isang klase ng samaral, pero hindi yan samaral mga kadagat. Pinsan niya rin yan. So kung tawagin sa amin yan ay lap. So medyo mahal din ang kilo niyan sa amin mga kadagat dahil umaabot lang naman ng 200 to 220. So pero hindi natin yan ipang-uulam. Ay, hindi pala natin ibibinta yan dahil ipang-uulam natin yan. Tapos tulad nito, asa na yun? Ay, eto oh, patay kang isda ka. Ayan, isang tagbago naman kung tawagin sa amin yan. So mahal din ang kilo niyan mga kadagat. Nasa 200 ang kilo niyan dito sa amin. Pero sulit din naman ang 200 mo dyan mga kadagat dahil napakasarap din naman ng isdang yan. Kahit sa prinito, paksiw at lalong-lalo na sa tinula. Ay naku mga kadagat, siguradong mabubusog ka talaga. Tapos kung may pagkakamali ang isda, eto naman ang pagkakamali ko. Ayan oh, isda na sana at pang-ulam na. Kaya lang binibidyohan ko pa, kaya ayun, nakawala tuloy. At sa bandang unahan naman ay eto ang aking nakita. Patay kang isda ka. Ayan, isang danggit na masakit kung makatinik. Ayos mga kadagat, palagay ko yung makakapang-ulam na tayo sa huli natin. Tapos eto pa, pangpaksiw naman ito. Ayun oh, patay kang isda ka. Ayan, isang timbungan kung tawagin sa amin yan mga kadagat. Pero mas kilala yan kung tawagin sa English ay good fish. Tapos dito naman, kailangan ko talagang mag-ingat sa paghahanap ng mga isda dahil napakaraming sea urchin oh. Ayan, ayun, isdang surahan. Oops, mag-ingat tayo sa sea urchin. Ayan, nakuha rin natin ang isdang banggisan. So ayan, dalawa na ang banggisan natin mga kadagat. So masarap to sa inihaw, pero masarap din sa paksiw. Pero kung masarap man yun sa paksiw, eto naman, napakasarap nito sa adobo. Isang pusit or nukos kung tawagin sa amin yan. Hindi na natin nabidyohan mga kadagat. Baka kasi tumaripas ulit ng takbo. Sayang naman, pang ulam na rin. Ayos. At yun nga mga kadagat, bali di na natin nabidyohan nung pagpana natin dito dahil napakailap na mga pusit ngayon dahil medyo maliwanag ang buwan. Tapos dito naman, may nakita akong isda dito kanina. Nasa na kaya yun? Ang pagkakaalam ko'y parang isang grouper yun. Or mas kilalang baraka kung tawagin dito sa amin. Dito lang yun eh. Asa na kaya? Ay, ayun oh. Isang baraka at medyo maliit pa pala. Kaya hayaan na muna natin siya para syempre para lumaki pa. Tapos sa bandang unahan, eto ang aking nakita. Isdang may balbas or timbungan. Kaya lang, maliit na naman. Kaya syempre, di na ulit natin kukunin yan. Tapos kung naalala nyo mga kadagat, noong mga nakaraang adventure natin dito sa ilalim ng dagat, ay may hinuhuli tayong isang hipon. Kaya lang, sobrang ilap kaya di natin mahuli-huli. Pero eto, palagay ko di na to makakawala. Huli ka, ayan.
nakahuli tayo ng isang hipon mga kadagat. So biro lang mga kadagat. So bali ito nga pala yung ginagamit dito sa amin kapag nanghuhuli ng pusit. So pasay kung tawagin sa amin yan. Palagay ko sumabit sa bato to. Kawawa naman yung may-ari nito dahil binibili rin to sa amin mga kadagat. Tapos ang maganda dito, hindi lang pala isa yan, dahil dalawa oh. Ayun oh. So ayan, hinihila nga natin yung nagsisilbing lubid or nylon kung tawagin sa amin yan. Ayan yung isa mga kadagat oh. Bali dalawa sila. So ayan, shoutout nga pala sa may-ari nito mga kadagat. So kung nakikilala nyo ko, puntahan nyo na lang ako sa bahay at pwede nyong makuha dito sa bahay namin. Tapos dito naman sa buhanginan may mga isda akong nakikita. Ayan oh, isa. Tapos ayun yung pangalawa. Tapos eto yung pangatlo. Eto naman yung pang-apat oh. Kaya lang maliliit pa. Kaya gaya ng dati, di pa rin natin kukunin yan. Pero sa kabila ng lahat mga kadagat, eto yung biyaya na dapat natin kunin. Ayun oh, parang bato lang talaga kung titingnan sa malayo. So isa yung kulambutan kung tawagin sa amin yan mga kadagat. Pero kung tawagin naman sa English yan ay cuttlefish. So ayos, kahit di na nila season, patay kang kulambutan ka pa rin. Ayos mga kadagat, sigurado na naman ang paong ulam. Ayan oh, medyo malakas siya. Kahit na di gaano kalaki ay napakalakas niya. Tapos ang matindi dito mga kadagat ay di na tayo makakautang sa tindahan. Dahil ayan nga, sabi ko, sigurado na ang pang-ulam. Pero kung ibibinta natin to mga kadagat, ang kilo pala nito sa amin kung buo mo ibibinta ay nasa 130 ang kilo. Ay 180 pala. Pero kung laman lang naman, ang XL nga pala ay umaabot ng 320 ang kilo mga kadagat. Kaya sulit talaga kapag nakakapana tayo nito. Dahil may pang-ulam na, may pang-benta pa. Tapos dito naman habang sumisisid ako ay may nakita akong isda na parang ang lungkot niya. Ayan oh, malungkot siya kung titingnan pero ayan, napakasarap niyan. At malakas na rin nga pala ang agos ng dagat ngayon mga kadagat. At medyo nahihirapan na tayong lumangoy tulad ng isda. Ayan oh, nahihirapan na makaabante. Ayan, akala niya siguro nakalangoy na siya. Ang di niya alam, di siya makaalis sa pwesto niya. So ayan, malakas na ang agos kaya hanggang dito na lang muna tayo mga kadagat. So ayan mga kadagat, nakauwi na po tayo. Para yatang bubuhatin na naman natin yung bangka natin na mag-isa dahil ano, medyo malaki yung hibas. At pinabutan na tayo ng ulan mga kadagat kaya ayan, basta tuloy tayo. So ayun mga kadagat, bali nakauwi na po tayo at ito na nga po pala yung huli natin oh. So bali libre na yung pang-ulam natin. Saka syempre, ito yung nakuha nating nahuli nating ano, ano tawag nito? Pasayan or hipon. Pero pasayan kung tawagin sa amin to. So ayan. So shoutout nga pala sa may-ari nito mga kadagat. Kunin nyo na lang dito sa bahay. Shoutout sa may-ari. So ayan mga kadagat, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po yung video natin. God bless po sa inyo.